Hi everyone, good morning. Another day, another devotion for today. So ang topic natin for today is traducianism. Yan. So saan nagmula ang kaluluwa? So ang topic natin na verse is Psalms 51 verse 5 to 3. So, ano nga ba ang traducianism? So, medyo malalim to, pero bago sa ating tong topic na to na maganda mapag-aralan natin, ang traducianism is maipaliwanag natin maganda sa simpleng pananalita. Traditionalism is a view of the human soul along with the body is generated from the parents and conception. So, yung kaluluwa natin galing sa ating mga magulang. This means that both body and soul are passed down from Adam through ordinary generation, explaining why all humans inherit a sinful nature. These positions contrast with traditionalism that God believed a new soul. So, traditionalism accounts for original sin and humanity is solidarity in Adam. Our souls are not created neutral, but we are conceived in sin. This reminds us that our needs the redemption of Christ. So the second Adam is give us new life, and that is Jesus Christ. So sabi nga, saan ba nanggaling ang kaluluwa? Galing sa magulang natin or directly galing sa ating Diyos? So, sabi na manlalantang salmis, surely I was sinful at birth. Simula pa nung kapanganakan natin, naging makasalanan tayo. Sinful from the time that our mother conceived us. So, narito, sa Tagalog, narito ako pinanganak sa kasamahan at pinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. So, ito yung katuruan. So, traditionalism teaches human soul came from human parents. Yung kaluluwa natin galing sa mga magulang natin. Pero, merong iba't ibang paniniwala patungkol dito na merong tatlong paniniwala at least patungkol sa kaluluwa kung saan ito nanggaling. Ito ay like yun sa sperm cell, diba? Ito yung meron din egg cells. So, meron tatlong paniniwala patungkol sa saan galing ang kaluluwa natin. Yung una is pre-existent. So, number 1, parang ganito, example, merong isang lugar na andun yung kaluluwa natin. Then, tapos, the moment yung sperm cell and egg cell ma-fertilize, mag-zygote, the moment na mag-combine yun, yung kaluluwa na pre-existence na andyan na, ready na, isasanib na lang dun sa na-fertilize na egg. Yung magkakaroon ng kaluluwa. Yung first fertilized egg. Yun yung unang paniniwala. Okay? Now, yun yung pre-existence. So, mahirap paniwalaan yan. So, meron pang dalawang possible. Yung creationism naman po, the moment na ma-fertilize yung egg ng isang sperm, pag na-fertilize na indirectly, mag-create ang Diyos ng kaluluwa. So, possible to, pero introductionism is another option. Na the moment ma-fertilized yung egg cell, magkaroon ng zygote, ma-conceive tayo, at that moment in time, yung kaluluwa natin na-generate din. Ibig sabihin nalikha din. Na, kumbaga yung magulang natin, nag-produce ng kaluluwa. Yung sperm cell and egg cell, pag nagsalib sila, na-fertilize yung egg. So, yun, yung kaluluwa din nakikreate. So, yung kaluluwa galing din sa mga magulang natin. Kung paano yung katawan natin galing sa magulang natin, yung DNA,
Ganon din yung kaluluwa natin. Yung traditionalism and creationism is parehas na option. So, yun yung mga pinagkaiba. So, it depende na lang sa tao kung ano yung options. Yung paniniwalaan yung tingin nyo is based on the Bible or kung ano paniniwala nyo. So, it's all up to you. Traditionism teaches us that yung kaluluwa is galing sa mga human parents natin. So, like yung kasalanan ni Adan, namana natin, diba? Like, inherited yun. Yung traditionism naman, namana natin na by imputations naman. So, traditionism teaches the human soul came from human parents. Pangalawa, humans inherited Adam's sinful nature. Yung mga tao, dahil yung kaluluwa natin, minana natin sa ating mga magulang na si Adam, at nanggaling pa sa panahon ni Adan yon originally. So, pati kasalanan ni Adan, minana din natin. Kaya yung lahat ng mga tao, sinful by nature. Likas sa atin yung mga kasalanan. Kaya sabi ng psalmist, sa Psalm 51:5, narito ako'y pinanganak sa kasamaan at pinaglihi ako ng aking ina sa kasalanan. Kasi yung kaluluwa natin, corrupt na. May kasalanan din. At yun pa yung minana natin. That's why corrupt din tayo, di ba? Kasi meron tayong innate na kasalanan na kailangan. Kaya that's why kailangan natin si Jesus Christ. Walang taong hindi nangailangan kay Jesus Christ. Point number 3, humans needs Christ to become a new creation. Kaya napakahalaga na yung Corinthians 5:17, sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, yung pangalawang Adan, kapag ikaw ay naka Kristo, ikaw na ay bagong nilalang. You are a new creation. Hindi ka nagaling kay Adan na likas na makasalanan. So, galing ka na kay Christian. Now, you are a new creation. You are forgiven. You are loved. You are changed. You are transformed. You have been justified. Pinawalang sala. At ikaw ay tinuring na anak at bago ng nilalang. So, sabi dito, therefore, anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Yung lumang pagkatao na minana natin kay Adan, wala na yon. Lumipas na yon. You are bago na kay Kristo na. Kumbaga, kung minana natin yung kasalanan ni Adan, kung tayo ay nakay Kristo na, minana naman natin yung kabanalan ni Kristo. So, humans needs Christ to become a new creation. Kapag ikaw, wala kay Kristo, nasa old creation ka. Ibig sabihin, andun ka pa kay Adan. Minana mo yung kasalanan ni Adan. Kung ikaw ay nakay Kristo at bago na nilalang, minana mo na yung kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo, kaya sa harap ng Diyos, ikaw ay malinis, matuwid, banal. Dahil kay Kristo yan. So, human needs Christ to become a new creation. Now, ito, kailangan natin na i-apply ito sa buhay natin. So, yung application na ito, admit that we sin by choice and by nature. Accept the free gift of salvation by faith and abide in Christ and live by God's grace. Hope that you learned something. Thank you everyone and God bless.